Hello Gemini! Welcome dito sa iyong reading March 22 hanggang 31. So, ayan, month end. Palipat na naman tayo ng April. Maraming salamat everyone for always watching sa ating YouTube and Facebook ng mga readings natin. Sa support ninyo, magagandang comments. Sa mga kababayan natin dito sa Pinas and abroad. Sa mga shoutout sa mga YouTube channel members. Shoutout din sa nag-avail ng subscription sa ating Facebook page. Regarding personal reading services naman po, dumiretso kayo sa aking Facebook page. Yung link nakalagay sa description, yung mga nakasulat dyan sa ibaba. Meron tayong ongoing promo, 50% off discount para sa ating personal video call reading. Ayan. Limited time slots only hanggang March 31 lang. Kaya kung gusto nyong maka-avail, mag-PM kayo doon. So, kung hindi pa po kayo nakasubaybay, please don't forget to like, share, follow, and subscribe na lang po. Malaki pong tulong yan sa ating channel and page. A personal issue reaches resolution. So, kung may pinoproblema ka sa sarili mo, Gemini, malapit nang masolusyonan yan with the full moon in Cancer card, no? So, may remedyo na, may katapusan na yung problema mo, magagawa na ng paraan, solution. It's time to take action, Gemini. Ito na yung perfect moment, timing na hinihintay mo kung meron kang gagawin, no? Kung may mga plans ka na kailangan mong gawin, umpisahan, ito na yon. Ayan, kailangan kumilos gumawa ng paraan ngayon. Sa ngayon, ito yung moment na action ang gagawin. Surrender to the divine. So, may mga bagay ka rin dapat nang isurrender, Gemini. Ayan. Ito yung mga times na ginawa mo na yung lahat pero hindi talaga hindi nasaklaw ng powers mo. Ibig sabihin, hindi mo nasaklaw yan. Trabaho na ni universe yan. Trabaho na ng divine yan. Mayroon talagang limitasyon yung mga kakayahan natin, abilidad natin, no? Minsan, kailangan isurrender natin kay God itong mga bagay na hindi na natin kaya. No? Whether nag-try ka na, hindi nag-work, kahit na anong gawin mo, or talagang hindi mo kaya, nahihirapan ka. You need to surrender those things kasi si God lang yung makakagawa ng miracles para tayo ay tulungan pagdating sa mga ganyang bagay. And also, you have here Cancer, Aries, yun, Cancer and Aries, no? Energies. Excuse me lang po, ha? Ayan. Tignan pa natin yung ibang energies mo. Meron kang Hierophant dito, Taurus energy. O, diba? So, nakikita kong masusolusyonan mo dito, Gemini, is yung pagiging inactive or kung naging stagnant ka. No? Naging stagnant ka man sa buhay mo, naging stagnant yung love life mo, yung career mo, nakikita ko na makaka-break free ka na with the 8 of Swords. Ayan, no? Etong personal issue reaches resolution. Ito yung tinutukoy niya, yung pagiging stuck mo dito sa 8 of Swords situation na to. Yan na yung mag-i-end, yan na yung magkakaroon ng resolution. Okay. So, this time, may mga chances na pwede mong i-break yung yung mga nakagawian. You are more on, mas open-minded ka na ngayon na anything na kahit hindi mo alam, wala kang idea, willing kang matuto, gusto mo mag-take ng risk, sa kahit anong paraan, yun yung sinasabi ni The Hierophant dito. So, maybe you should try something new,
Yung this time pwedeng ang makuha mong job or ang mangyari is hindi ito yung typical na ginagawa mo. Pwedeng iba, mapunta ka sa ibang department or linya. No, halimbawa, nagtapos ka ng medicine pero iba yung opportunity na makukuha mo ngayon. Pwedeng may kinalaman sa sa sales, no? Sa design, depende eh. Meron kasi akong napipil dito na parang kung talagang lalakasan mo yung loob mo, kahit na willing kang matuto, kahit na malayo doon sa alam mong gawin or pinag-aralan mo, yung forte mo, pwedeng naiiba doon. Something na hindi yung typical na ginagawa mo. So, yan, nakikita ko dito na magkakaroon ka ng bagong experiences, matututo ka ng ibang bagay, aside doon sa nakagisnan mo. Kasi ang the Hierophant, pwedeng limited ka lang sa isang certain belief. Pero dahil naging baliktad siya, nakikita ko na open-minded ka sa bagong ideas, mga principles, no, sistema, o nakikita ko may mga bago or kakaibang sistema rito ng learning, no? So you are focused on yung learning, yung matututunan mo dito, kahit na malayo yan doon sa linya na specialization mo, So yun na nga, makaka-break free ka na dito sa isang restricting or stagnant situation sa pagiging stuck, no? Finally, makakaalis ka na dyan. So, pwede, magiging active ka na uli, no? Kung nagpahinga ka ng ilang taon sa bahay, nagpahinga ka, nag-break ka from something, eto na yun. May continuation na, meron ng pagiging active, At hindi na ganun ka-limited yung mo, hindi na magiging limitado yung kilos mo rito. No, pwedeng magagawa mo na yung mga iniisip mo or gusto mong gawin. Free ka na. Okay, this is freedom. 10 is stability. So, nakikita ko na magiging happy ang family mo. Nakikita ko na magiging okay ang kabuhayan at pinansyal. Ayan, At kung meron ka mang papasukin, this is for long term. For matagalan na ito. No? Ang goal mo dito is permanence, yung long term. Kaya nakikita ko, if this is a pagpapamilya, relationship, negosyo, career, nakikita ko yung stability, nakikita ko yung success, nakikita ko na magtatagal. No? The Magician. Magician, you are manifesting. Mina-manifest mo na yung yung progress mo dito, yung success. Gemini. You have the ability to transform your situation. Yun nga yung magpapalaya sa'yo dito sa pagiging stagnant, nakikita ko. You are regaining your power. No? Mag-ingat ka lang na baka ikaw ay mabiktima ng mga taong manipulative kasi the Magician in reverse is a bad sign. Pwede kang i-take advantage or pwedeng ginagamit yung skills, yung kaalaman sa hindi magandang paraan. So, yun lang yung pinaka-iiwasan mo. Either may ma-encounter ka na tao na mamamanipulate ka or baka gamitin mo sa hindi magandang paraan yung knowledge mo, skills mo, no? So, with the 5 of Wands, I can see na marami kang competition dito. Possible na may mga kakompetensya ka sa negosyo, sa trabaho, or kung saan man. Possible din na may mga hassles or delays. Possible na may mga conflict sa schedule, no? So, pwedeng ito ay conflict, competition, and mga hassles, no? Pag sa travel, you also have delays, no? Knight of Wands in reverse. So, may mga sa gabal siguro, hassle, delay, yan. Pwedeng ma-delay yung lakad, ma-reschedule. So, kung may mga travel plans kayo, baka hindi mo na matuloy, no? Or pwedeng unsuccessful yung naging lakad ninyo. Ayan. So, binanggit ko na yung mga signs, no? Merong Cancer,
Aries and, strong energy ng Aries kasi fire sign eh. Knight. Strong energy ng Aries at saka Taurus. See, nakikita ko yung stability. Four of Pentacles. So, nandito din siya sa ilalim ng 10. So, nakikita ko dito, pwedeng makakaipon ka ng pera. Magiging maalwal pagdating sa pinansyal, sa kabuhayan, no? Meron kang magiging sapat na ipon para magamit mo pang matagalan, or nakikita ko na nagbi-build ka ng magandang future para sa family mo. Nagbi-build ka ng magandang negosyo, nagbi-build ka ng magandang career, something na magiging matatag and successful, no? Yan. Family man yan, financial, career or negosyo, nakikita ko na okay yung mga energies. Hindi ka mahihirapan sa pera in the future kasi makakapag-ipon ka. Magiging okay, established, no? So, iba sa inyo, pwedeng wala kayong pahinga lately. Baka napapagod pero sobrang busy, walang karapatang magpahinga, baka maraming deadlines, trabaho. Okay? So, nakikita ko talaga yung period ng pagpapahinga mo, like yung pagiging natenga ng matagal, matatapos na. Okay? Ayan, o. Yung pagiging inactive mo ng matagal, no? Yung pagiging nakatunganga mo ng matagal or na-stuck ka dyan ng matagal, matatapos na yun. Magiging active ka na uli, no? Babalik na uli sa sirkulasyon. Excuse me. Bigla ako naubo. Ayan. So, this is, etong mga araw na ito ay period ng maraming activities, pagiging busy, no, continuation nung kung saan ka tumigil, yan, magiging active ka na uli, no, back on track. Yun yung energy mo, Gemini. Sa love life mo naman, you have missed. Okay. So, pwedeng nami-miss mo na yung mga dating ginagawa ninyo ni jowa o ng asawa mo. Baka sobrang busy niya or nasa malayong lugar siya ngayon, whether magkalayo kayo or hindi nyo na nagagawa yung mga dati nyong ginagawa kahit magkasama kayo. So, may mga bagay na namimiss ka na ginagawa ninyo together, no? Pero, siguro dahil kulang sa time, pwedeng hindi nyo na nagagawa yun. So, huwag kang mag-alala. Magkakaroon ng time or gawan ninyo ng time yung relationship ninyo kasi importante yan, no? So, pwedeng namimiss mo na to si person or namimiss ka na niya, no? Kasi pwedeng vice versa. May mga reminiscing, may mga hinahanap-hanap ka na dati ninyong ginagawa na pwede nyo namang ibalik kung tutusin, no? At saka ang maganda kasi dito, meron understanding and love, hindi nawawala yan na kahit hindi nyo na nagagawa yun, nauunawaan ka niya, nauunawaan mo rin siya. No? Kasi alam nyo naman na masyado siguro siyang busy. Kung ikaw naging hindi ka busy ng matagal, pwedeng siya iniintindi mo na lang and siya naman ina-expect niya na maiintindihan. At nakikita ko na binibigay ninyo yung sa isa't isa. Andun yung pagmamahal, andun yung understanding sa mga shortcomings or yung mga problema. Kung nagkakaroon man kayo ng mga problema. No, hindi nawawala yung pagmamahal at pag-uunawa. Kaya siguro yung relationship ninyo hindi nasisira. No? Matatag yung samahan ninyo. Kasi napag-uusapan ninyo at inuunawa ninyo yung isa't isa palagi, no? Kaya yung love hindi nawawala, yung respect, yung understanding nandyan. So, maganda pagdating sa marriage or relationship mo, Gemini. Makakahanap kayo, Gemini. Ayan, no, lost and found. Kung may nawala man sa inyo, material, bagay, possession ninyo, possible na matagpuan nyo uli yun.
no? Kung naghahanap kay opportunity, trabaho, jowa, basta anything na related sa makakahanap ka na uli. Or kung may nawala, pwedeng babalik or mare-recover mo yun. So, yan. Merong recovery, retrieval, opportunity na makahanap. Magkakaroon ng light pagdating sa situation mo, no? Kung may confusion, ito yun. This is enlightenment and clarification. Mabibigyan ng kaliwanagan yung mga issues, yung mga bagay na naguguluhan ka. So, this is answers and revelation, understanding, enlightenment. Stargazing. Diba? Kung naghahanap ka, kapag nag-stargazing ka, ina-appreciate mo yung mga stars. Parang eto na rin yung time na nagre-relax ka. So, may ganitong situation sa inyo na nagre-relax kayo and at the same time, doon nagpo-flow sa isip ninyo. Kasi pagka magulo yung isip mo, stressed ka, pwedeng hindi mo, alam mo yon, hindi papasok sa isip mo yung sagot. Pero kapag kalmado yung isip mo, at rest, relax ka, pwedeng magiging clear yung mga messages na papasok sa isip mo. Ayan, no? Use your intuition, or may mga papasok sa'yo ditong intuition, insights, no? May mga mare-reveal, at makakapag-isip ka about your circumstances, no? So, this is a period of reflection na rin. Kung kayo ay nagmumuni-muni, may mga pinag-iisipan kayo, naghahanap kayo ng answers, okay? Take care and God bless, Gemini.